It's a narration of my whole life. Ah. Joke lang. Ikaw ko yan, hindi lagi mo ko pinatamaan. Noong Sunday, natamaan ako ng todo kaya, di ba? May pastor. Gumaganon-ganon ako doon sa likod, pero pinitigilan ko kasi nahiya ako nandun si Sis Jane, na lalaki. Tapos, after dito sa church, pumunta kami kila Bro Darwin at saka kay Sis Masha. So, nag-fellowship kami. Hindi ko alam kung bakit naman yung buhay ni Job na naman ang pinanood namin. Durog na durog ako as in. Ano ba yun? Sobra. Kaya pala hindi ka kumibo. Oo, kaya hindi ako kumikibo. Kahit ginaganan ako ni Jeremy, hindi ako kumikibo kasi masakit. Yes. Di ba, nasasaktan ako. Pero, sabi nga ito ni Bro Randy kanina, God's will. Yes. Di ba? We must to accept it kasi will ni God yan sa ating buhay. By the way, praise God, brothers and sisters, kasi ngayon lang talaga ako isi-share yung buong buhay ko. Kasi alam mo naman although nag-share ako, nag-testimony ako sa other churches, gaya sa Taiwan or sa ano, pero within a week lang or month, and kinakatkat ko siya. Pero dito parang gusto ko i-marites sa inyo yung buhay ko para makilala niyo naman ako. Kasi may mga nag-message sa akin, galing dito sa mga, sis, may asawa ka ba? Sis, may mga anak ka ba? Hindi nila ako kilala, so magpapakilala ako sa inyo. Diba? Oh, by the way, my dear brothers and sisters, nasasabi ko na I am a living testimony of God's goodness, God's mercy, and God's amazing grace. Amen. Masasabi ko yan. Matibay ako. Through God's help, by God's grace, and through my faith. Yes, and I am blessed na nabilong ako sa Christian family. Because my mother and my father, ang passion nila is pagtuturo ng Word of God. My dad is a pastor and my mom, parang assistant siya, nagtuturo siya ng mga children. So when I was a kid, my teacher was my mom. So we were, naturuan kami at the early age sa Word of God. Pero since bata pa ako noon, mga bata pa kami, parang yung wala pa talaga yung intimate relationship sa God. It is just like a regulatory or hindi ko alam kung tradition lang ba yun, di ba? Wala pa akong muwang nun. Although, so every Friday noon from the school, meron kami prayer meeting, family prayer meeting. Every Friday yan. And then Saturday is yun na yung devotion namin. And then Sunday, going to church. Regular namin yan as a family. Regular activity namin yan. So I was so blessed that I have my dad who is a very strong na parang defender ko siya when it comes to spirituality and emotionally. Kasi ako, ang tawag dito, very, ako yung panganay sa aming magkakapatid. So, 8 kami, 4 na babae, 4 na lalaki. So, sa culture natin ng Filipino, when it comes to panganay, tayo yung backbone, diba? Tayo yung breadwinner. So, I did that and I am proud of it through God's grace dahil sa turo ng Panginoon, dahil sa Panginoong Diyos na nag-guide sa akin. I did that to my brother na paaral ko sila. Saliin ko na to, akong pinakamalinis. So when I was, nasa elementary ako noon, from grade 1 to basta grade schoolers ako, I attend the DBBS. Kung sino sa inyo nakakaalam ng DBBS, that is daily bao, yes, alam nyo na yan. Every vacation noon, nag-a-attend kami niyan, nagkakanta kami, so pag summer nang hinahati yung summer ko kasi ang laki ng farm namin, nagtaniman ng corn, pinya, gano'n. So binibigyan kami ng daddy namin ng portion na lilinisan namin yan. So hinahati namin oras. Tirik na tirik yung araw nun. Gumaganon ako kasi sabi kasi ng papa ko na God is our Savior. So inisip ko doon, God is my Savior. Hindi ako matitinik ng pinya kasi may Savior ako. See? Bata, di ba? So one time na tinig ako, sabi ko, God, very sure, God. Sakit. Hindi ba? Gumaganon ako. Tapos pag nainitan ako ng araw, wala naman si God. Hindi nagbibigay sa akin ng payo. Literally, gumaganon ako. Gumaganon kami magkakapatid. Ate,
Sabi ng kapatid ko, ang init-init ate, sa basigan ate, sabi ni Papa, savior natin ni God, nagbibigay ng ulam. So nag-discuss kami doon, mga kapatid. Tapos, pumupunta si Papa sa amin. Hindi rin kami kakain hanggang di namin matapos yung pinapagawa sa amin. So, ang Papa ko may pagka-military ano siya kasi ang lolo ko is military siya. So, pinag-join si Papa ng military at saka yung puso niya na nag-discipline sa amin. So, ganun yung way hanggang nag-high school ako. Then high school, nag-join ako sa CYF. Sino sa inyo naka-CYF? Christian Youth Fellowship. Yes. Ang saya, di ba? Yes, Doon, unti-unti na nagkaroon ng intimate relationship kay God kasi doon ko na naiintindihan kung sino si God o ano ginagawa ni God sa buhay namin. Dahil sa mga nag-join kami ng conferences, pumupunta kami sa other places, ng ganon. Tapos nag-praise and worship kami, nag-join ng debate, may debate yun pag si YF, di ba? Grabe yung debate na yan. So by that, mahahasa ka and then talagang maiisip mo na yung pangyayari sa iyo na may God talaga. Hindi ka dahil ng bata ka pa na God is good all the time. Gumaganon ka pa rin, hindi mo alam kung ano yung meaning. Paano naging good? Good. God is good, di ba? Nung high school ako, pass forward. Ito college na ako. Ang dami ko nang nadapa sa buhay, nadapa ko. Believe mo or not. Wala akong boyfriend until pero alam nyo ba, rape victim ako. Sakit, di ba? Ayun yung pinaka-worst. Kung bakit inalaw ni God yun. So, sabi ko sa buong buhay ko, Lord, wala akong ginawa kundi sinunod kita. Mula bata ako hanggang ngayon, Lord. Sinunod kita, bakit mo kunan ito? Tapos, since yung family ko is very conservative sila, ayaw ng lolo ko na lumabas. So, pinaano ako. Pero siya yung ama ng mga anak ko kasi hindi nila ako tinigilan hanggat hindi niya ako, yung lalaki. Parang, parang ipaasawa nila ako. Pero alam niyo ba, tinakwil ako sa amin. Dahil ayaw ko magpakasal. Never ako kinasal. Tumakas ako sa amin. Wala akong pinagsabihin itong family ko lang. Never ko pa ito na-share sa buong buhay ko. Kaya kung naiisip ko parang masakit parang. Pero ngayon, napag-graduate ko na yung mga anak ko as a single ng 16 years na kami wala kasi ng babae siya. Good thing, very, very good. God is good in my life. Napatapos ko na ng marine engineering yung isang anak ko. Civil engineering naman ang isa. By the grace of God, nakakasurvive ako. Pero pag naaalala ko, nandun pa rin yung sakit ng loob ko sa kanya. Pero na-forgive ko siya. Pero yung sarili ko parang masakit. Yes. Di ba? Third year college ako noon. Dinanon ako. Kaya alam niyo ba kaya sinasabihan ko kayo, ganyan. Di ba sabi ko sa inyo, umiinom kayo? Hindi na ko yung wine na yan. Alam mo bakit? JS namin noon. Strawberry wine lang ganun. Ganyan lang pinainom sa amin sa school. It is a must. Nagiinom kami, lahat kami. Uminom lang akong ganun. Which is I never tried na uminom sa buong buhay ko. Uminom ako ganun na wala talaga ako sa ulirat. Border namin sila, no? Border ng lola ko sila. Hindi ko alam na matagal pala siya may gusto sa akin. Wala akong alam. Wala akong alam. Baka may nagkagusto. Oo. Ayan, matagal naman kami na gano'n. Matagal naman kami tawag dito, matagal kami nag-live-in kumbaga. Kaya sabi ng papa ko, magpakasal ka, bawal yan sa Christian yung live-in na yan. Ayaw, hindi ako pumayag. Tumakas ako sa amin. Pagtakas ko sa amin, pumunta akong Dubai. Wala silang alam. Diba? Instead, sabi ng lola ko nang pumunta akong Manila para mag-review ako ng may exam ako. Ang ginawa ko, nagre-rebelde ako. Pumunta akong Dubai. Tinangay ko yung pera na binigay ng lola ko pang review ko. Pumunta akong Dubai. Alam niyo ba, sa Dubai, naging waitress ako sa Sheraton Hotel. So, from then sa Dubai, naging waitress ako doon.
nagustuhan ng ano yung performance ko, yung design namin, pinaaral nila ako maging magbarista. So, nagbarista ako doon, nag-aral ako doon, nagbarista ako. After 2.5 years, tapos na yung contract ko, nag-extend ako, ipo-forward ako sa London. Eto na naman, sigat na naman, big no naman. Yung usbong na yung career ko, yung, alam mo yung, parang, okay ka na, di ba? Okay ka na, napamukon ka na. Okay, nag-accept ulit si God sa buhay mo, in-embrace mo na kung anong ka. Kung anong meron na ka na. Anong meron ka? Eto na naman, pinauwi ako sa Pinas, pinapili ako dahil between 50-50 si mama. So, umuwi na naman ako sa Pinas. So, yung job order ko sa London, nawala na kasi na-over na ako sa Pilipinas. So, naban ako daw sa Dubai ng 6 months dahil inuwi ko yung visa ko and then hindi ako nagparamdam sa Dubai. And then, naboring ako, pupunta akong Taiwan. Nung nasa Taiwan naman ako, yung pinapaaral ko ng kapatid ko nakabuntis. Nakabuntis siya. Hinabol si Papa ng itak ng babae na nabuntis. Kasi kailangan palagutan. Nabuntisan, kailangan ko siya. Pagkasala ko palang kumikita ng 4 pinapaaral ko ng mga kapatid ko. Ako palang yun kumikita, dalawa kami ng papa ko kasi nagtatrabaho din sa munisipyo ang papa ko. Umuwi ako, pinakasal ko yung kapatid ko. Pag uwi ko ng Pilipinas, pagkatapos ng kasal, butas ang pulsa ko na lockdown ako sa Pilipinas. Double dead ako, di ba? Sabi ko na naman, Lord, ganito ba talaga kalaki yung kasalanan ko sa iyo, Lord? Yun yung ko kay Job, di ba? Di ba sabi ni Job, Lord, anong kasalanan ko sa iyo? Ba't mo ako ginanito? Ganyan na ganyan ako. Lord, sabi ko, nakailang palo ka na sa akin. Anong kasalanan ko, Lord? Masakit si Lord pamalo talaga. Masakit. Kasi flight ko kinabukasan ngayong gabi na lockdown. Nasa Manila lang ako, hindi na ako makabalik ng Baguio. Sarado na lang ng boundary, sarado na kahit saan dyan, sarado na. So, na-lockdown ako sa Manila. Good thing kasi sa Manila may condo, may family condo kami. So, pinalayas ko doon yung board yung namin, Australian. Maghanap ka ng iba. Ako ang dyan. Kung titira dyan, wala akong matirahan eh, diba? Layas ko siya. Oh. Tapos, pumunta ko ng pharmacy kasi nag-announce yung DOH ng bibili na daw ng mga gamot dahil baka mawawalan na ng stock yung mga gamot sa mga pharmacies natin. So, bibili. Why nakapila ko doon sa isang pharmacy? Libo-libo nakapila doon. May nauna sa akin 3 Chinese. Nakikipag-away sa cashier. Kasi ang binibigay nila na reseta na ng gamot is Chinese. So, si cashier din niya maintindihan. So, nagbigay pa rin sila ng picture. Wala pa rin, hindi pa rin niya magets. Good thing na marunong ako magbasa ng Chinese at magsalita. So, sabi ko dun sa Chinese, sumayaw na eh. Sabi niya sa akin, marunong ko Mandarin. Gusto namin ganito. Sabi ko, yung ganyan dito sa gamot sa Pilipinas, meron pero iba ang pangalan. Halimbawa sa atin, paracetamol. Sa kanila, iba yung kamawyaw nila. Yung mga ganun. So ako nakipag-leadership. Sabi ng sa akin, hindi ko alam na boss pala yun, Accenture. Hindi ko alam na boss pala yun, nakausap ko. So sabi niya, saan ka natuto ng gano'ng Mandarin? Sabi ko, galing ko ako ng Taiwan, pero hindi ko fluent, pero nag-aral ako konti. Self-study, sabi ko. Marunong ko magpasa, konti, sabi ko. Sabi niya sa akin, wala akong translator. Pwede ka ba? Sabi ko, trabaho. Magkano gusto mo sa akin? Sabi ko naman, 80 sahod ako sa Taiwan. Sinungaling ako doon, palang-alam ka sa Di ba? Oo. Walang sasahod doon sa Taiwan. Sumasahod kami doon 50. Masipag kami. Pero kasi ako nagtuturo ako doon, kaya umaabot ng gano'n. Pero hindi yung kasama sa sahod. Sinungaling ako. So sabi niya, sige, tatapatan ko sahod mo. Can you start tomorrow? Come to my office. Pero, sa salita nila. Pumunta talaga ako, wala na akong choice eh. Na-lockdown ako eh. So, ayun. Ang ganda na ng takbo, binigyan nila ako ng Fortuner sarili ko, binigyan nila ako ng condo, free food lahat. Lahat na yung free food, sumasahod ka ng 80. Asam ka pa, di ba? Yes, naman. Tapos ako, medyo nakalaylo ng financial namin kasi lahat ng mga bata naka-module. Then stop ang classes noon. So, pagkain lang talaga. And then, ito na naman, sikat na naman sa atin.
Paborito ako ni God eh. Oo, siguro sabi niya, pinapatibay lang kita anak. Hindi ka magiging gold kung hindi kita sisilbihan. Diba? Kung ikaw kung gusto mo maging wine, pipigain muna yung grapes bago maging wine. Ganun yun, diba? So, ayun na naman si God sa akin. Last year, yun na yun sinabi ko sa iyo, Kuya. Typhoon Kegay. Ito na yun. Family house namin, 4 na bahay, 16 na kamag-anak ko, patay lahat. Mabuti ng time na yun, may ipon na ko. Kung wala, kasi wala trabaho eh, walang offices, wala lahat trabaho yung mga kamag-anak ko kasi totally wala eh. Ay, ang laki ng hazard pay ko rin. Ako lahat gumastos. Lahat pati chopper, ilang balik-balik ng chopper na yan ang buhat sa kanila. Ang laki ng ginastos ko. Sakit talaga di God magbigay ng ano eh. Purito talaga ako di God. Pero alam niyo ba? Lalo kong nare-realize na mabait pa rin si God sa akin. Oh, because of my life. Lalo akong tumitibay. Sa ganyang mga inaano niya sa akin. Kaya ngayon tinatala namin kanina, God is too good to be unfair. Yeah, yes. Kaya nga, lagi niyo ako tinatamaan. Tapos ito si pastor na to, kasi nag-post ako ng last year na untimely lose. Alam niyo yun, di ba? Pag tayo namatayan. Sa isip niyo, untimely eh. Mali pala yun. Na-realize ko yun nung Sunday, nung nagana si pastor. Yes. It is never untimely. Because God, nasa ano yan eh? Nasa Lamentation ata yun. Yeah. Ay, Ecclesiastes 3:1-15. Andun lahat yung perfect timing ni God from birth to death. So, yun nung natapos ni pastor na yun, nag-repent ako kasi dinilit ko yung post ko, hinahanap ko talaga yun. Kasi nakalagay doon, untimely loss. Sabi ko, Lord, ngayon ko lang na-realize na kasalanan ko. Tapos, kagandahan ng trabaho ko sa Pilipinas, ikaw ba naman? Sa office ka lang, wala lang, di ba? One time ka lang mag-translate sa isang linggo, tapos, sa meeting ka lang mag-translate, tapos sasahod ka ng gano'n. Alam niyo kung bakit? There is an emptiness in my heart. Kasi, 7 days ako nagtatrabaho. I don't have a time for that. Ayun yung na-realize ko nung namatayan ang kami ng marami. Yun yung na-realize ko na siguro ginawa ni Lord ito para matauhan ako. Hindi ko dinamay yung ibang tao. Ako talaga, sinisi ko rin sarili ko. Kasi parang nakalimutan ko na kasi sabi ng daddy ko noon, kung kailan nandito ka sa Pilipinas, hindi ka nag-active sa church. Gustuhin ko pero wala akong time. Sumasali ako sa online pero not enough. Wala pang physical na interaction. Diba? Kaya sinisi ko yung ko nun, pero sinarili ko na yun. Sinisi ko yung sarili ko kung bakit nangyari yun sa family na. Kasi nawala ako sa landas. Hindi ako pasaway na anak, hindi ako nagbibisyo whatsoever. Pero yung time ko focus sa trabaho, focus sa kita, sa pera. Isip ko pera. Diba? Napaka-guilt ba? Ang dami kong guilties sa sarili ko. Dahil dyan sa minsan sa makamundong pamumuhay. Yes. Ayan yan. And then so nag-decide ako na iwan ko. Wala yung boss ko noon. Nag-email ako sa kanya, nasa Singapore siya, nag-email ako ng resignation ko, hindi na ako nagpakita sa kanya. Alam niyo kung bakit? Umalis ako, pumunta ako Macau. Para makalayo ako sa ganang klaseng buhay. Tapos sabi nila sa akin, bakit hindi hinanoy? Sabi ng mga kasama ko, bakit hindi ko inisip daw? Bakit pinagpalit ko kapapananggot na sahod? Nandun na nga ako, wala naman akong gawa na nandun na lahat. Sabi ko, no. Hinahanap ko din kasi si Panginoon, wala nang space sa akin. Napupuno na ako ng trabaho, napupuno na ako ng isip ko, puro pera na lang, kailangan ni ganito, pera, kailangan ni ganito.
Di ba? Masama din talaga ang pera minsan, no? Yes. Sa mga kalagaw naman. Sama. Yun, oo. Love of money. Money is the root of evil. Yes. Tapos tayo kasing Pilipino, masyado tayong attached sa family natin na kahit hindi na natin responsible sila. Andun pa rin tayo di ba? Ayun yun minsan. Bakit tayo nawawalan ng time talaga sa Panginoon? So ayun, umalis na ako and then akala ko okay na din ako doon. Another na naman. Pero hindi ko alam kung bakit 2 days lang nandito na ako. Di ba? Hindi ko alam. Oo, tapos sabi na naman nila sa akin doon, bakit mo iniwan dito? Ang ganda-ganda na dito, ang laki-laki ng sahod mo na dito, ba't nandyan ka, ginagawa mo dyan, tapos wala ka palang visa dyan, wala ka palang working permit dyan, di mas delikado dyan. Inanakan na naman ako, di ba? Pero alam niyo, sabi ko, kahit yung papa ko against na nandito ako, malayo na masyado, hindi ako basta-basta makauwi, yung gano'n, nakaalala sila. Sabi ko pa, di ba, ikaw nagsabi, na God have always a purpose. Na God have a perfect timing for everything. Di ba, ikaw ka nagsabi sa akin pa? Paano kung may emergency ka? Sino re-rescue sa'yo? Pa, marami kami dito. Yes. May church ako dito pa, nagbilang ako sa isang church dito. So, until na-accept ko na lang din. So, sa ngayon, okay naman niya, wag nyo naman ako tagtarin ha, kasi tao lang din ako. Tao lang din, mahina din ako. May kahinaan din ako. Although sabi ko na strong na ako, pero may kahinaan din ako minsan, lalo pag do not dwell on the past, sabi nga nila. Pero tao lang kasi masakit pa rin yung past kahit anong gawin mo, may masakit pa rin. Pero pagdating sa love life, di ako nasaktan, sorry kayo. Wala ako ganyan. 16 years na ako walang gano'n. Ay, Diba? Tama na kayo sa akin. Yes! I love you. Tama na yan. No man is an island, sabi ni Kuya. Di naman ako nag-iisa Hindi ko tawanan ko. Kasi nag-iintindihan kayo diba? So, ayun, kilalanin na ako. Huwag niyo na akong tatarin, maawa kayo sa akin. Pag-pray niyo na lang din ako kasi Business marami kita din mamaya ng gagawin mo. Kailangan, so to God be all the glory, honor, and praise this day and amen. Amen.